At para bigyan tayo ng update, live mula sa Malacanang si Luisa Cabato. Luisa, ano ang latest dyan sa Malacanang? Meron na bang pasilip para sa talumpati ni President Marcos? Neil, Junkie, all set na si President Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang ika-4 na State of the Nation address mamayang hapon sa Batasang Pambansa. Sa isang video na inilabas ng Presidential Communications Office kagabi ay makikita ang masusing paghahanda ng Pangulo para sa kanyang ulat bayan na nagaganapin mamayang alas 4 ng hapon. Gaya ng nakarang taon, ang Radio Television Malacanang pa rin ang magdidirect ng SONA ng Pangulo at nauna na rin inanunsyo ng Malacanang na si Sofronio Vasquez ang napili bilang umawit ng pambansang awit ng Pilipinas sa SONA ngayong taon. Si Sofronio ang kauna-unahang Filipino winner ng The Voice USA na nauna nang na-meet ang first couple sa isang courtesy call noong Enero. And usually, Neil and Jackie, dumadating ang Pangulo sa Batasang Pambansa via presidential chopper. Pero ayon sa Malacanang ay nakadepende sa magiging lagay ng panahon mamaya kung via chopper pa rin ba ang pagpunta ng Pangulo or by land na lang. And Neil and Jackie, naasahan nating tatalakay ng Pangulo ang mga naging tagumpay at proyekto ng kanyang administrasyon sa nagdaang taon. Kasama rito ang kanyang mga pangako kung paano ba niya lalong pagtitibayin ang bansa ngayon na nasa ikalawa at huling yugto na siya ng kanyang termino. And ilang linggo bago ang SONA ay naging matunog ang panawagan mula sa iba't ibang grupo at mga senador and congressmen para sa total banning ng online gambling. And as you've mentioned, Neil, earlier, last year ay inanunsyo ng Pangulo sa kanyang SONA ang total ban ng lahat ng POGOs. And this year, marami naman ang nag-aabang kung mababanggit ba ng Pangulo itong online gambling sa kanyang speech. Pero bago yan, Neil at Jackie, ay aantabayanan muna natin ang magkahiwalay na pagbubukas ng sesyon ng Senate at House of Representatives para sa pagbubukas ng 20th Congress. Dito aantabayanan natin kung magkakaroon ba ng change in leadership sa parehong kapulungan ng Kongreso. And when it comes to security, Neil and Jackie, nagtalaga ang Philippine National Police ng more than 20,000 na kawani upang siguraduhin ang kaayusan at kapayapaan sa kabuuan ng SONA. At gaya nga ng mga nagdaang SONA ay inaasahan din ang mga pagkilos protesta mula sa iba't ibang grupo tulad ng Bayan, Tindig Pilipinas at iba pa, nagaganapin naman sa iba't ibang bahagi ng Quezon City upang ipahayag ang kanilang hinaing at mensahe sa Pangulo. Balik sa inyo, Neil at Jackie. Luisa, kung makailan pinag-uusapan, gawin na lang mas simple ang SONA, tanggalin ang o kaya i-tone down, that's the term, i-tone down ang fashion show. Pero sa paghahanda ba, Luisa, dyan sa usapin sa Malacanang, sa mga nakikita mo ay magiging simple nga ba ang SONA ngayong taon? Yeah, Jackie, based on observation sa mga nasa Batasang Pambansa na ngayon, mukhang yes, tone down naman yung kanilang mga attire. And as of now, wala pang ibinibigay na detalye ang Malacanang kung sino ba ang nag-design ng barong Tagalog na isusuot ng Pangulo. So, yeah, let's see kung talagang susundin yung memo na inilabas nila. Luisa, gusto ko itanong, kasi di ba, usually, tanong niya ng mga tao na si President ba mismo ay nagsulat ng kanyang magiging speech o nagkaroon ba siya ng speechwriter para dito sa kanya ika-4 na SONA. May impormasyon ba tayo tungkol dyan? As of now, wala pang ibinibigay na impormasyon ang Malacanang tungkol dito, pero paulit-ulit na sinasabi ni Palace Press Officer Claire Castro na talagang tinutukan ng Pangulo yung kanyang speech. And dahil nga gusto niya na ilahad dito lahat ng mga naging tagumpay ng Marcos administration nitong nagdaang taon as well as ng last 3 years. May nakikita ba tayo na parang magiging difference sa tema o kaya doon sa nilalaman ng speech ni Pangulo kumpara doon sa mga nakaraang taon? Well, Neil, as of now, ang paulit-ulit lang na binabanggit sa atin na Malacanang ay ilalahad ng Pangulo yung mga naging bunga ng kanyang, of course, yung mga foreign travel niya, yung mga pagbisita niya sa mga iba't ibang lugar ng Pilipinas. Asahan natin na maririnig natin mamaya sa kanyang speech kung nasaan na nga ba ang Pilipinas when it comes to infrastructure, education, and health. At iba pa. Okay, maraming salamat, Luisa. At aabangan namin ang mga update mo mula sa Malacanang mamaya.